Hi guys! Isang masayang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Boying Rimulya, ipapakulong na daw si Tamba at si Keso. Totoo ba yan? Mukhang talo-talo na ngayon sa loob ng sindikato. Sabagay, yan naman yung napapanood natin sa movie, di ba? Bandang huli, yung mga sindikato, sila nagpapatayan. Yan yung napapanood natin sa movie. So, it's laglagan time na ba? Yan mamaya tatalakayin natin. At idadagdag po natin itong mainit, masaya na pagtanggap kay BP Sara sa Cordillera. Nagpunta po ng Ifugao si BP Sara. At talaga naman, yan ay solid north kung tawagin. Teritoryo ng Marcos. Pero kitang-kita po yung pagmamahal ng mga tao, mga taga-Ifugao sa Duterte. Parang nabaliktad na po. Parang yung solid north na po yan, mga loyalista, parang DDS na. Ganyan talaga. So maganda pag-usapan po yan. Pero bago yan, please like po dito sa sa video na ito. Bilang suporta po, tulong na rin po sa ating channel. Malaking bagay po yung pagpindot nyo ng like sa bawat video na inilalabas natin. At siyempre, kung hindi ka pa nagsusubscribe, pwede ka pong mag-subscribe. Libre po yan. Pindutin nyo po yung subscribe. Okay, pakinggan po natin ang balita. Nakasuhan ng plunder ng Ombudsman sina dating Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Live mula sa TV5 Media Center nungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng isasampang kaso sa dalawang dating leader ng Kongreso? Jiggy, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, lumalabas sa kanilang investigasyon na nagsabwatan umano sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez sa pandarangbong. Kaugnay pa rin yan ng flood control scam. Sa Mayo, nakatakdang isampa ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Bukod sa pagkakadawit ni Escudero at Romualdez sa flood control scam, posible rin daw na nilabag nila ang batas sa pagbuo ng 2024 at 2025 national budgets. Okay, teka muna. Mukhang naiiba po ang ihip ng hangin ngayon dahil nung nakaraan lang, sabi ni Boying, hindi nila masampahan ng kaso si Romualdez dahil walang mabigat na ebidensya. Hearsay lang yung mga naririnig sa mga testigo. Pero nag-iba po ngayon. Sasampahan na raw sa Mayo. Itong si Tamba kasama po si Chis Escudero. Nalulungkot lang ako ng konti kay Chis dahil bumaliktad na si Chis Pumapanig na nga sa ating Vice President si Chis Escudero. So sana isang matibay na kakampi sana si Chis. Kaya lang, eto, mayroong nagtuturo sa kanya at balak din sampahan ni Boying Rimulya ng Ombudsman. Ganito po yan. Kapag nasampahan na po ni Boying Rimulya ng Ombudsman sa Sandigang Bayan si Romualdez at si Chis Escudero, at kapag naglabas na ng warrant of arrest, pwede na pong maaresto, makulong si Tamba Loslos. Yan ay kung tototohanin ni Boying Rimulya. Marami na kasi tayong narinig. Sabi ni BBM, this Christmas, may makukulong. Sa Pasko, sa kulungan sila magpapasko. Yan pa yung mga pagyayabang ni PBBM. Pero, naglaway lang tayo. Wala naman tayong nakitang nakulong. Lalo na mga big fish. Wala. So, dito, hindi tuloy nalilito tuloy yung taong bayan kung paniniwalaan ba ito o hindi. Kasi marami na pong pambubudol ang ginagawa sa atin ng gobyernong ito. At kung sakaling sampahan, okay, good, palakpak tayo. Sinampahan na ng kaso sa Sandigang Bayan.
ng ombudsman. Itong si Tamba at si Cheese. Ang problema, baka ang isang pa naman na kaso kay Tamba ay mahinang kaso. Pwede agad-agad na mabasura. Pwedeng mabasura agad kung mahina ang isasampang kaso kay Tamba. At baka si Cheese pa ang maaresto. Yun po yung pwedeng mangyari. No? Kasi, nasa loob ng sindikato yan eh. Itong si PBBM, Boying, Tamba. Kaya, yan po yung pakakaabangan natin. Sana, kung magsasampa sila ng kaso kay Tamba, yung totohanan, yung legit na kaso, yung matibay naman yung ebidensya para may laban naman. Diba? Doon tayo mabubudol kapag, sinampahan nga. Kasi hindi pwedeng hindi sampahan niya ni Boying. Dahil sinabi na niya yan, in-announce na yan in public, sasampahan ng kaso sa Mayo. Ngayon, kung natapos ang Mayo, wala siyang sinampa. Sisingilin siya ng media, ng taong bayan. Asan na sinasabi? Budol na naman. Diba? Kukulitin na naman siya ng taong bayan, si Boying Rimulya. Ang hinala ko dyan, sasampahan talaga yan. Dahil nga pag hindi niya sinampahan yan, siguradong sisingilin siya ng taong bayan, ng media, kukulitin siya. Bakit sinabi mo, sasampahan mo, hindi naman pala nasampahan? So, yan yung hinala ko dyan, talagang sasampahan yan. Pero, mayroon pong sigalot sa House of Representatives at sa Ombudsman. No? Dahil sinasabi na ng Ombudsman ang lahat ng salin ng mga congressman. Lahat ng salin. Napanood ko po yung press con ni Boying Rimulya kahapon. Napanood ko. Lahat po ng congressman. So, kayong mga congressman, atake kayo ng atake kay BP Sara sa kanyang salin. No? 88 million ayon sa salin ni BP Sara. Baka naman pag nilabas na, no? Kasi ayaw nilang ilabas yung salin nila yung mga congressman, lalo na yung mga buhaya. Ayaw nilang ilabas kaya sinasabi na ngayon ni Boying Rimulya, itong Secretary General at yung Deputy Secretary General na ibigay lahat ng salin ng congressman. Ayaw tanggapin ni Cheloy Garapil, yung Secretary General. At once na hindi nag-comply ang Secretary General, sabi ni Boying Rimulya, ipapakontempt ng Ombudsman yung Secretary General. At pwedeng isuspinde at pwedeng matanggal sa trabaho itong si Cheloy Garapil. Kasi ganito yung ginagawa ng House of Representatives, kagaya nung pagsasampa ng impeachment nila Mike Defensor kay PBBM. Ano ginawa? Hindi tinanggap. Nagsabi na ang ombudsman tungkol sa salin ng mga congressman, hindi tinanggap or hindi nagko-comply itong mga itong Secretary General at yung Deputy. Kaya yan ang warning ni Boying. Iko-contempt niya itong si Cheloy at agad-agad sususpindihin at maaring matanggal sa kanyang trabaho. Ewan ko, pag kinontempt, pwedeng arestuhin at ikulong sa ombudsman. Parang sa House of Representatives, pag kinontempt, i-detain sa House of Representatives, di ba? Yung mga resource person. Ewan ko sa ombudsman, kapag kinontempt nila si Cheloy, kung pwede nilang arestuhin at ikulong sa ombudsman. Hindi natin alam. So, tuloy muna natin itong balita.
Sinabi noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee na nagbigay siya ng 160 million pesos kay Maynard Yu na umano'y bagman ni Escudero. Si Yu ay isa rin sa mga campaign contributor ni Escudero. Dati na rin sinabi ng ombudsman na may nadiskubre silang money trail o paggalaw ng pera papunta kay Escudero matapos aprobahan ang 2025 national budget. Kasama rin si Romualdez sa mga nabanggit sa pagdinig ng Senado na tumanggap umano ng milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happened to have been implemented because of that. At kami may payag na ba ang kampo ni na Escudero at Romualdez? Jiggy, wala pang Wala pa. bagong pahayag na inilalabas sina Escudero at Romualdez pero dati na rin nilang itinanggi na sangkot sila sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Remulla, marami pang miyembro ng Kongreso ang posibleng sampahan ng kaso sa mga susunod na buwan. Ayun, marami pang miyembro ng Kongreso ang susunod na sasampahan. Yan yung dinidepensahan ngayon ng mga congressman. Ano kayo ngayon? Mga mayayabang dyan na kumbaga gigil na gigil sa ating Vice President. O ngayon, kayo ngayon ang inuusig, tinutugis ng ombudsman. O ano ngayon? Yan yung nagtataka tayo. Parang ano na to? Laglaga na ba to? Ha? Kumbaga, executive versus legislative. O, yan eh. Hindi lang po yan sa Congress, ha? Pati mga senador. Sabi ni Boying, sa dalawang house, o, dalawang bahay, yun ang sabi niya. Hindi lang sa House of Representatives, pati sa Senado, may mga kakasuhan ding senador. Ito po yung kagandahan sa mga Duterte senators, no? Robin Padilla, Bongo, sino pa? Sino pa bang DDS? Robin Padilla, Bongo, si Bato, kaya lang wala si Bato. Wala po silang, o wala pong nagtuturo sa kanila na sila ay may insertion sa flood control. Walang nagtuturo sa kanila na sila ay tumanggap ng maleta, na delibera ng maleta, wala, di ba? O, may nagbibintang si Trillanes kay Bongo, di ba? Kay Bato. Pero kilala na natin si Trillanes. Isang bayarang tagapagsinungaling. Nababayaran po kasi itong taong to eh. Dating senador na ito eh. Yan po ang hanap buhay niya ngayon. Magsinungaling, kapalit ay bayad. Taga-atake na lang po. Aso na lang po itong si Trillanes. So yan po kagandahan sa mga naka-align sa Duterte, no? Walang nagbibintang, nagsasabi, oy, tumanggap kayo ng maleta, wala. Kay Tito Soto, meron. O, diba? Play natin. Titignan din daw nila kung may mga paglabag sa budget process sa panahon naman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco noong Duterte administration. Uy! Samantala, Jiggy, nagbabala naman si Remulla kay House Secretary General Cheloy Garafil Yan. na sundin ang sabina ng Ombudsman para ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN ng ilang kongresista at empleyado ng Kamara. Kasama dyan ang SALIN ni dating House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na nagsilbi sa termino ni Romualdez bilang House Speaker noon. Kung hindi pa raw susundin ng Kongreso ang sabina ng Ombudsman, ipasususpindi ni Remulla sa posisyon si Garafil. Yo. Jiggy? At lutang na nga ang pangalan nung si Gabonada, yung ang tawag nila dyan ay si Deputy. Ponyong dyan sa Congress. At itong si Ombudsman Remulla ay pinapasampina ng House Justice Committee kaugnay sa SALN naman ni VP Sara. Ano ang plano dito ni Ombudsman Remulla?
Jiggy, susunod naman daw ang ombudsman dito nga sa sabina sa kanya ng House Justice Committee, pero paglilinaw niya, ang sal and custodian ang magdadala nito sa pagdinig ng komite. Siya rin daw kasi ang mas nakakaalam sa mga detalye na hinihingi ng House Justice Committee. Muna ang latest, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Camille Samonte. Okay. Kakasuhan ng plunder So yan po, no? Hinihingi, nagsabina ang Congress o House of Representatives sa ombudsman na kinukuha ang SALN ni BP Sara. So magkukumply naman ang ombudsman. Wala namang problema, nakapublic na nga yung SALN ni BP Sara, di ba? Alam na natin, 88 million yung total. Yan po ay pera sa bangko, kasama na dyan yung sasakyan nila, kotse, lupa't bahay, at negosyo. Yung mga o yung law firm ng kanyang asawa at iba pang negosyo. No? Yan, 88 million. Pero yung mga congressman na buhaya dyan, sinasabi na rin kayo ng ombudsman na ibigay ninyo ang SALN nyo. Yun. At mayroong mga sasampahan ng mga congressman sa Mayo. Kasama ni Tamba at ni Chis Escudero. Ayan, sabi yan ni Boying Remulla. Ngayon, punta tayo kay BP Sara muna. Pampa good vibes muna ito. Ayan, dumating po si Sara sa Ifugao, sa baluarte ni BBM. Mga tao puro nakangiti at masayang sinalubong ang ating Vice President. Yan po ang sasakyan ng Office of the Vice President. Isang van na Toyota lang, hindi po luxury car yan. Toyota Hi-Ace lang po. Ayan na. Kita nyo ang tilian. Ayan. Kahit hindi niya po baluarte, kita nyo naman, kahit baluarte ng kalaban niyang si BBM, talagang kitang-kita kung sino ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kitang-kita na po. Yan po ang kalamangan ngayon ng mga gustong mag-ambisyon na tumakbo sa 2028. Ang ating Vice President ay nangangampanya na. Ito'y pre-campaigning. Kahit po sa Amerika, pwede yan ganyan. Ang Vice President naman kasi, kumbaga, ang trabaho ng Vice President, unang-una ay humalili kapag namatay ang presidente. Pangalawa ay social worker. Mga pagtulong. Napakadali lang po ng trabaho ng Vice President. Mandate lang po yan. Mag-uutos lang. At yan, isa po sa trabaho ng Vice President. Yung mga pagdalaw, yan ang yan ang advantage ni BP Sara na kinaiinggitan lalong-lalo na ng mga nag-aambisyon na tumakbo sa pagka-presidente. Itong mandate ng Vice President. Kaya nila binawasan ng pondo para malimitahan ang pondo ng Vice President. So, hindi mas marami ang maitulong ng Vice President. Kasi mas maraming pondo, mas marami talagang matutulungan ang ating BP. Yun ang ayaw ng nag-aambisyon na magpresidente. Yung ayaw nung pwede niyang maging kalaban. Isa po yan sa dahilan kung bakit tinapyas ang budget ng Vice President.
para hindi makatulong, para hindi maging maganda si BP. Gusto siguro nung mga nag-aambisyon, sila yung maganda. Sila yung nagpapapogi, nagpapaganda. Ayaw nila yung maging maganda si BP Sara sa mga tao. No, na-guess nyo na. Ito pa isang video, yung kanyang speech. Maikli lang po ito. No? Dito matatawa kayo. Medyo nakakatawa itong speech ni BP Sara. Panoorin nyo. Bibili ako ng lupa at bahay dito sa inyo. Para naman sa susunod na fiesta ay pwede din kayong kumuha ng pansit at lechon sa bahay ko. Pinag-iisipan ko pa at parang hindi ko kaya ang adobo na aso. Dahil naawa ako sa kanila. Mabait sila sa akin, ang mga aso. Pero, mga kababayan, Yan. kung kayo ay makahanap ng buhaya, Ayan. dito sa Cordillera, ay marami kami sa Davao City na marunong maglechon ng buhaya. Ano ibig sabihin niyan? Pag naging presidente si BP Sara, lilitsyonin niya yung mga buhaya. Example na lang sa House of Representatives, ang daming buhaya dyan. Lilitsyonin kayo si BP Sara. Yun ang ibig sabihin nun. No? Kaya marami po ang nagmamahal ngayon. Marami ang kumbaga parang gusto si BP Sara ang maging presidente dahil siya lang ang nakikita ngayon na pwedeng magpapanagot sa mga magnanakaw. Siya lang ang nakikita na pwedeng magpakulong sa mga magnanakaw kung siya ay magiging presidente. Sigurado naman yan na gagawin niya yan. No? At sinabi na niya, hindi niya pag-aabalahan yan, kumbaga hindi niya pag-aaksayahan ng oras yan. Dahil kung siya ang magiging presidente, kumbaga, maaano yung oras niya. Malilimitahan yung oras niya. Kaya, iuutos niya sa kanyang vice president. Kung mananalo yung kanyang vice president, hopefully manalo. Yun ang mananagot, ang magpapanagot, yung vice president. Pero, meron siyempre siyang monitor dyan. Ang report niyan, baka every night, mag-report ka sa akin, kamusta na yung mga pinapakulong mong mga buhaya. Ganyan ang report niyan. Nakikita ko yan. Every night ang report ng Vice President dyan. Kung eto na, mga dinidemanda na, yung mga nagnakaw, yung mga nagkaroon ng ghost project sa flood control, yan, nakikita ko na. Ganyan ang magiging senaryo niyan. At dito naman po, balikan lang natin si Boying Rimulya. Ito yung hindi pa gaanong mapaniwalaan. Kasi recently lang itong si Boying, si Tamba, talagang hindi natin nakikitaan na magtatalo-talo Ganon din si Bongbong Marcos at si Tamba, medyo nakikitaan ko na. Nakikitaan ko na talaga. At yung paglabas ni Saldico, hindi ko alam kung alam ito ni Romualdez. Magkadikit kasi talaga yan si Saldico sa si Romualdez. Yung paglabas ni Saldico, yung mga speech niya, video niya, mapapansin mo, ang binabanata ni Saldico doon, mga Marcos, no? Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Sandro Marcos.
Sa video ni Saldico, kung banatan man niya si Romualdez, slight lang, konti lang. Di ba? Konti lang. So, nandun nakapokus sa mga Marcos yung banat ni Saldico. Ang pagkakahinala ko dyan, may basbas ito or parang sabwatan ito ni Tamba at ni Saldico. Ilaglag mo si Marcos. Yan siguro nalaman na ni Bongbong Marcos. Pucha, parang nilalaglag ako ni Martin Romualdez gamit si Saldico. At alam natin ang mga nakaposisyon ngayon sa House of Representatives, mga tao yan ni Tamba. Hanggang ngayon, mga tao ni Tamba yan. Although, si Speaker din na ang Speaker ngayon. Pero yung mga nakaupo sa mga chairman ng mga committee, yan po yung mga inappoint pa ni Tamba. Hindi po napalitan yan. Ang ginawa lang ni Speaker D, kasi napansin ng DDS din, nila Toby Chanco, hindi lang ako believe kay Speaker D, parang wala siya tao dyan. Tao pa rin ni Tamba yung mga nakaupo sa mga committee. No? Ang ginawa ni Speaker D, nagdagdag lang siya ng Deputy Speaker. 3 yata o 4. Yun lang. Pero yung mga inappoint ni Tamba, yung halimbawa, yung lahat ng membro ng Justice Committee, si Tamba nag-appoint dyan. Hindi magalaw-galaw ni Speaker. Kung ikaw ang Speaker, para kang presidente ng buong Pilipinas, sa Speaker, ikaw yung presidente ng buong House of Representatives. Dapat yun, talsik lahat yun. Ikaw ngayon ang mag-a-appoint sa mga chairman ng bawat committee. Ganun dapat. Pero hindi niya nagawa yun. Ibig sabihin, dami lang itong si Speaker D. Walang kwenta tong Speaker na to. Dapat hindi na to umupo bilang Speaker. Wala pong Speaker na ganyan. Dapat yung talsik lahat yun. Yun po sana ang ginawa. Kaya lang, kunwarian lang na Speaker yang si meron pa ring boss yan. Baka si Tamba pa rin ang boss niyan. So, kontrolado, kitang-kita natin, kontrolado ni Tamba yung mga miyembro dyan sa House of Representatives. Kaya, ang nangyayari, si Boying, inappoint ni BBM, kinakalaban ngayon ang mga congressman at si Tamba. So, talo-talo na ba? Away-away na ba sa loob ng sindikato? Yan po yung tinatanong natin. Hanggang ngayon, wala po tayong makukuhang sagot. Hanggang sa mangyari na sa totoong buhay. Kung sakaling sa Mayo, sampahan ng kaso, at dapat sampahan ni Boying yan sa Sandigang Bayan, si Tamba. Kasi sinabi na niya yan. No? Gaya ng sabi ko kanina, maniningil ang taong bayan. Bakit? Nung nakaraan, sabi ninyo, may makukulong. May magpapasko sa kulungan. Wala naman nangyari. Ngayon, sinasabi mo, sasampahan mo ng kaso sa Sandigang Bayan. Ganun po kasi, mula sa investigasyon ng ombudsman, ipapasa yan sa Sandigang Bayan. O pag nasampahan na yan sa Sandigang Bayan, sana naman malakas-lakas ang isampang kaso. Pero kung basura ang isasampa, basura lang din yung kaso. Ligtas. Yun po ang masaklap nun. Ligtas po si Martin Romualdez. Ngayon, kung maging presidente si VP Sara, pwede pa bang sampahan ng kaso si Tamba? Nako, may tinatawag po tayong double jeopardy. Yung isasampa mo na, dismiss na yan, binasura na yan. Hindi na po pwede. Yun po ang mahirap. Magiging double jeopardy. So, wala pa rin tayong katiyakan na kung ano mangyayari dyan. So, talagang abangers ang mangyayari sa atin.
Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.